mabutihan sila, talking stage, situationship, which is na dumating na sa point na ikaw, Gilio. Hindi ka nga. Never mind. Hindi pa naman siya asawa, pero committed na kayo kasi nga engaged na kayo. Tapos magkakagusto ka sa iba, edi cheating yun. Tapos babalik ka uli doon na parang walang nangyari. Kasi guys, nabasa ko sa Facebook. Good day everyone! This is our pod with our cast! So, syempre, first, let's introduce ourselves. My name is James Darluna and this is my co-MC. My name is Natalie Fisha Tirabanyo and this is our cast today. First, My name is Luis Arcel Del Mundo. And my name is Raul Stanley M. Camacho. My name is Jillian Antoinette Marquez. My name is Ronald Rojo. okay. So, we are currently here because of a new topic na na-discover namin or napanood namin, which is titled Dead Stars. So, syempre, alamin muna natin kung sino yung author niya. Ang author po ng Dead Stars ay si Paz Marquez Benitez. So, sino nga ba siya? Kayo, kilala niyo ba si Paz Marquez Benitez? No. Totoo. When we say Paz Marquez Benitez, she is the mother of literature in the Philippines. Or siya yung founder ng mga first literature dito sa Philippines. Paz Marquez Benitez she came from a well-off family. Yung tatay niya is nakapag-graduate sa Ateneo de Manila and yung mother niya is nakagraduate din siya sa known school which is yung Escuela Principal. Paz Marquez Benitez graduated from the University of the Philippines in Manila during 1916. Dito din siya nagkaroon ng spark sa pagtuturo kasi yung family niya or yung parents niya are both educators. And after nag-graduate sa UP, napag-desisyonan niya or nakapag-decide siya na magturo sa kanyang alma mater, which is nagturo siya sa English department ng UP and she taught how to write short stories and may mga estudyante siya na kilalang writers as of today, which is Paz Latorena, for example, and Arturo Lator. Ganun. So, we can Start na? Syempre, di ba? Yaman yan, no? Ni Paz, sana. sana all So, ang isa sa mga pinakakilalang gawa ni Paz Marquez Benitez is yung Dead Stars na. So, syempre, bago natin fun fact muna about sa Dead Stars. Siya yung pinakaunang work ni Paz Marquez Benitez and ang publisher nitong story na to is Philippine Herald. Yan. So, tungkol saan nga ba ang Dead Stars? Ang Dead Stars is, meron tayong dalawang main cast or main character which is named Alfredo and Esperanza. Sila isa ng engaged couple. Dahil si Alfredo is isang lawyer, meron silang Family friend na Judge. Na pagdesisyon nila mag-ama na ang ama niya ay si Don Julian. Na-convince siya na pumunta dun Pumunta sa sa bahay bahay. ng judge. Tapos doon nakilala ni Alfredo ang babae na nagngangalang Julia. Julia? Sino ba si Julia? Julia na Ano? napagkamalan pa na Direct sister nung judge, which is not good. sister-in-law lang. Then, meron silang moment na habang naglalaro yung judge and si ano. Doon nagkamabutihan sila, talking stage, situationship, which is na dumating na sa point na Naniniglect niya na yung fiancé niya. Siyempre, as a fiancé, dapat malaman mo kung ano yung nangyayari. Kinonfronta niya si Alfredo. But doon, parang ginagaslight lang ni Alfredo yung kanyang fiancé na
wala naman mangyaring masama, parang busy lang siya sa work, kaya hindi siya na... Ayun yung nangyari during the conflict. Modern So- term nga, ginagaslight niya na si Esperanza. So, next after that, Nung umalis na si Julia, nalaman niya kasi na engaged pala talaga si Alfredo. Kaya parang imbis na i-pursue yun, nagpaubayan na siya. nag-aubaya siya. Then, 8 years. 8 years later, kahit alam na ni Esperanza na may kinikita si Alfredo, nagpakasal pa rin sila. Pero si Alfredo, dahil lawyer siya, pabalik-balik niya pinupuntahan yung lugar. May isang case siya na kailangan niya talagang puntahan. Tapos, ang case niya na yun is actually nasa city ni Julia. Kaya parang Ginagawa niya excuse yung pagiging lawyer niya. Pero ang main focus niya is si Julia. hindi. Yung case niya kasi, doon talaga nakaano. Pero ang ginawa niya is, tinay niyang hanapin si Julia. And doon, nakita nga si Julia, nagkamustahan sila. At doon niya na-realize na yung Wala nang spark. wala nang spark. Dead stars. Oo. Parang yung nakakita lang niya is mapatay na bituin na matagal ng patay pero naglilingning pa rin dahil sa layo. Wow. Kaya dun, ayan. So, nagtataka, dun na nag-end yung story. Parang, Na-realize lang ni Alfredo na hindi niya na pala mahal si Julia. Pero, chinase niya yung dead star na yun kasi he thought na meron pa. okay. Ayun yung summary natin sa Dead Stars. Sorry kung hindi clear kasi gutom po yung mga guests natin. So, kailangan na natin sila tanungin sa mga opinion nila about the story. So, ano yung mga naging reaction niyo pagkatapos nyo siya mabasa, mapanood? So, sino mauna? Ikaw mo. Stanley. May part na nakaka-disappoint pero more on naman may in the end happy ending pa rin naman siya. Paano masabi? Happy ending. Kasi may mga malabos noon na nalinaw na pagkatapos nung kwento. Ikaw, Gigi. Kiti ka nga. Never mind. Ayun din, nakaka-disappoint din. Bakit? Kasi nga, Bakit? di ba? Bakit? Na-relate ka ba Kasi guys, hindi naman ako na-relate. Pero guys, Sige na. Sige, guys. Pero guys, kasi 'di ba syempre, may asawa ka na. Tapos hindi pa naman siya asawa, pero committed na kayo kasi nga engaged na kayo. Tapos magkakagusto ka sa iba, edi cheating 'yon. Tapos babalik ka uli doon na parang walang nangyari. Kasi guys, nabasa ko sa Facebook. Sabi nila doon, ano daw, pag may girlfriend ka, tapos nagkagusto ka sa ibang girl, piliin mo yung pangalawang girl. Kasi hindi ka may in love sa pangalawang girl kung mahal mo yung una. Palakpakan. Kain ka ng kalabok. Ikaw. Ano kasi? Hi guys. Malungkot ako nung binabasa ko yun kasi meron silang affair ni Esperanza eh. Tapos nun, biglang naging malungkot kasi nga Parang kailangan natin i-2 times yung boses mo, Dada. tama. Malungkot kasi nga nakilala niya yung si Julia. Kaso ang maganda naman doon, nalaman din nila sa huli. And So, happy? Ano? happy na sad. Ano yun? Happy sad. Happy na sad kasi sad nung tawag dito niyan. Nung basta yun kasi sad sila kasi hindi sila nagkatuluyan tapos nalaman din naman. Ang di maganda doon yung hindi nalaman. Okay. Then, Ayan na. Ayun. Hi guys. Hi. Parehas din sa kanila, disappointed kay Alfredo. Alfredo, right? Right? Disappointed kasi ganun din, katulad ng sabi nila, if committed ka na sa isang girl, bakit ka pa na in love, ganun. Ouch. Tapos, True.
Cut yun. Cut yun na. Okay. Then, sa story naman nila, parang naging okay naman sila siguro. Depende sa sitwasyon nila. If tama yung... If totoo talaga yun na nangyari yun sa kanila. Sana hindi maulit na ulit. Kasi naging okay na sila. Ano ba yan? Nawawala na tuloy yung sinasabi ko. Ganon. Yun lang. Ayun lang. Okay. Kasi, Walang yakan. Share lang. Ako muna. Ay, ikaw nga, Ako sige. muna. Okay. Kasi, ang interpretation ko doon is, since yung story niya is naka-third person, pero ang focus natin is yung situation ni Alfredo. Parang, una pa lang doon hinted na na hindi niya mahal si Esperanza. Kasi yung character ni Esperanza sa story is out of focus din. Alam mo yun? Parang yung focus ng Alfredo is to chase. Kaya siguro, ang feeling ko kaya lawyer yung job niya is nai-enjoy niya yung thrill or yung complexity ng may hinahabol siya or may dinidefend siya. Mas gusto niya, yung excitement kesa sa love. Ganun. Parang ayun yung interpretation ko na grabe naman. Parang he loves to chase. Kaya yung job niya and yung story is tied in. Ganun. Tsaka parang pinakasalan niya kasi si Esperanza out of convenience kasi family friend na rin yung pamilya ni Esperanza. Ganun. So, para sa akin, Masarap kasi gutom ko. nakaka-visit kasi, yun mo yun, mahal mo yung tao tapos, di mo alam, yan, sakta nga yan sa likod mo. Kung ako yun, kung ako si Esperanza, makakita kayo ng combo ng suntok eh. Kung ako yung asawa ni Alfredo, di ko natatanggapin yun kahit natukso man lang siya. Kasi Mali yun eh. mali yun eh. Masakit yung cheating. Tawag ito, kahit di pa ako nagka-girlfriend, masakit yun. Ouch. Yun na, sorry. Eh. Basta, ayun, hindi siya na, sa mga couple dyan, Ano ano advice mo? gawin yan? Bad yun. Basta nakakano yan. nakakasira. Oo, hindi lang siya, lalo na kung committed. Tsaka parang yung story is, sineshow niya rin yung difference ng generation natin sa generation ng author, which is during 1920 siya ni-release. So, parang masyado pang conservative. Magaan Ika pa nga, masyado. Conservative yung mga tao doon. So, parang yung case nila is, kasi ngayon parang magaan na yung cheating eh. Parang masyado ng common. Alam mo yun? Kaya parang mas masakit nung 1920s siya nangyari. Kasi masyadong committed na yun eh. Engaged siya nga tapos, Di ba? Ako wala pang Facebook nun. Paano makikilala yun, di ba? Family friend pa. makita mo sa mga meal, ang late na. Mga kaya hiiyak ako. Kaya ka nga. Masarap ba yung pagkain natin? Guys, masarap po yung pagkakabo. Yung palabok po yung pinakamasarap. Okay, Sobrang nag-enjoy po kami. so doon na po nag-end yung podcast. Sana po na-enjoy nyo. And para po mas maintindihan po yung kwento, messages po namin nabasahin ng panoorin. Recommended. Maganda siya, guys. Para siyang, if Swifties kayo, para siyang folklore love triangle. All too well. Yes. Okay, yun lang po. And Thank you for our watching. guests. And thank you for watching or listening to this. Ayan, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bash nyo na kami.